seat is Ali. Can you read a prayer for us? Isa pa. So, thank you, class. So, who is the secretary? Please check the attendance. So, before we tackle the topic, mag-icebreaker muna tayo. So, in the incentive chart, group 1 and group 2. So, group yourself into 2 or 3. So, ang mga colors ito ay green is meaning tayo -1. Yellow, 1 point. So, sa red naman is 2 points. Sa blue is 3 points. So, that's the activity for today. So, class, tapos na ba? Yes, sir. Yes, sir. So, group 1 have 3 points. Group 2 have 3 points. So, class, the topic we discussed today is all about assemble and assemble part of the system unit. So, here the objective. So, at the end of the period, at least, student will be able to identify the assemble and assemble. And explain the part of the system unit. Lastly, identify the purpose of the system unit. So, when we say assemble and disassemble, disassemble is a process of breaking down device into a separate part. To help determine a problem to replace a part of the system unit. So, yun na disassemble. Need natin, ito ang example ng system unit. Need natin i-assemble yung system unit kapag hindi siya gumagana. So, for example, isa-isahin natin siya. Isipalit natin lahat ng part ng system unit. So, if ever yun na, ayusin natin kung ano ba yung sira ng system unit. So, doon na natin matatawag ang assembly or assemble. It's a process in which all the internal components of the computer system are fitted to make the computer functional. From the word functional. I-assemble niya siya kapag okay na siya. Tapos doon na natin malalaman na if nag-function na pa yung system unit. So before that, if mag-disassemble and assemble kayo, here the tools required na kailangan nyo sa pag-assemble ng system unit. First is screwdriver, Phillips head, and flathead. So purpose ng Phillips head is yung para siyang matalas yung ilong. Yun yung purpose niya para makuha yung mga screws doon sa part ng mga system unit. So unlike dito sa flathead, yung mga flathead para kumbaga kapag nawala yung Phillips head mo, pwede mo siya iputas para kumbaga hilahin mo lang siya kasi flathead siya. So dito lang sa optional, yung anti-statistic risk tracking yung parang overflow. Kapag mag-awag kayo ng visual tapos bago kayo parang mainit din nakatulog kayo na parati maano yung kamay ang mag-isita may mag-hatod sa mga pais ng mga niya. So flashlight. Ang flashlight is to open na to. Purpose niya is para mahanap mo yung mga screw na nasa laman ng part ng system unit. And then scissor, required talaga yung scissor kasi in case na yung mga part natin na talaga magamit or mga hindi siya matanggal, pwede mo siya i-cut. So dito sa cable tie, simple parang emergency cable tie na siya. So the tips para ma-assemble and disassemble ang system unit, set up your building workplace at good and ensure there is a good light and plenty of the room for your work. So yun na if mag-assemble, dapat yung base na is malinis. Parang di siya hassle. Maganda siya tignan. Para yung mga part ng system unit, di siya mawala. So dito naman sa wiring. So static electrical can damage your pipe, discharge yourself on metal casing and not work on conductive surface, and you can also wear an anti-slip
from the extra piece of the mind. So yun na ano yung sinabi ko kanina, yung anti-statistic. May mga parts na parang kumbaga okay pa siya mainit. Doon yung nakatulong sa'yo para maalis mo kagad yung kamay mo. So, in the part of the outside, output or input lang, system unit. Di ba kung na to sa atin? Yung sa likod niya or dito sa harapan niya. So, nakikita natin dito yung mga keyboard, yung mga connection ng mga keyboard, mga mouse, speaker, yung mga microphone, printer, USB, or other pa ng mga connection. So, in the part of the system unit, so first is power supply. So, yung power supply, ito siya. Ito yung power supply. Siya yung, kumbaga, main na, siya yung nagbigay ng power sa system unit para umandar yung system unit. So, second is hard disk. Hard drive disk. So, dito lang sa kanila. So, ito ata yung kanila. Nasa loob siya. So, sa CD-ROM, ito na yun. Yung kumbaga yung para siyang tawag na dito, yung para siya sa DVD para nag-save na lang yung mga ano. So, next is CPU box. So, is the most important na system unit. Why? Kasi siya yung nakatulong sa system unit para di mag-heat yung system unit. Kasi siya yung nagbibigay ng wire sa system unit. So, next is flat ribbon cable. So yun na, common yan sa atin, yung mga natin, yung mga cable na, yung mga ribbon niya. So yung purpose niya is, yung mga connection niya nakikita natin sa home. So next is power cord. Ito, power cord niya para siyang SATA. Then after is, yung chip C, yung sa mamang ng tiyupan. Yun na parang kumbaga, nagabigay ng wire sa system unit. And then, next is modem. So there are two types of modem. Internal modem and external modem. Para siyang Wi-Fi yung yung sa external modem. And then next is sound card. So yung sound card, dito natin yung kinoconnect yung mga port, yung mga keyboard, USB, yung mga serial port, monitor. Yan natin nakikita. Nagbigay na ng sound sa system unit. So next is video card. So yung video card, ito yung kumbaga pangmatagalan siya. Siya yung nag-save ng mga like example, yung mga files natin, mga data natin. Kahit example, kapag nag-lockout, pinaprocess, madali lang siya, masave ka agad siya kahit without power supply. So the next is random access memory. Our next motherboard is the motherboard. Ito yung pinaka-frame ng motherboard ng isa system. Ito yung pinaka-importante. Yung motherboard. Kasi yan na-connect lahat ng mga part of the system. So next is random access memory. So random access memory, para siya memory, same lang sa video card. Memory card yun, sinabi mo no? O, sinabi ko nila. Yung random access memory, yun yung sinabi ko niya yung mga nag-save ka ng files, data, tapos mag-lockout, rather na pala yung pinaka-importante sa system. So, second processing unit is the brain part of the computer. Di ba kamanan sa akin? So, class, understood lang ba? Yes, sir. Ano question? Answer. So, before you end this class, mag-umpis muna tayo. I need that balance to the paper. Then, number 1, are you ready, class? Yes, sir. So, number 1, what is central processing unit? RCD. 5 items lang. Number 2, give the example of tools to assemble and assemble the system
the meaning of the HDD. And number 5, 5 and 6, in your own opinion, what is assembly disassembly? So class, pass the paper. And then, so class, before you end the class, bigay mo na ako ng assignment. So, another, mag-research kayo about sa system unit if may bago ba siya or yung generation niya ngayon ng system unit. So class, that's all. Thank you. So goodbye class. Goodbye, sir.